Sabi nila, wag daw basta-basta kakain ng mga pagkain na galing sa ibang tao. Hindi daw kasi tayo sigurado kung malinis ba ito o may halo ng laway ng nilalang na paniguradong hindi tao. Ako si Melin. Kasalukuyan akong nakatira ngayon sa Nueva Ecija. 2 dekada na rin ang nakakaraan magmula nang mangyari ang insidenteng ito. Pero hanggang ngayon ay para pa ring bangungot sa utak ko. Nagsimula ang kwento sa maliit sa Visayas. Itago ko na lamang sa pangalang Barrio Bitsen. Maaga akong naulila sa magulang kaya naman namuhay akong mag-isa at tanging sarili lamang ang inaasahan. Noong nag-edad akong 10 ay mulat na ako sa realidad at kahirapan ng buhay. Palipat-lipat ako ng baryo upang manlimos. Ang panlilimos ang bumuhay sa akin. Hindi rin ako nakapag-aral kaya hindi ako marunong magbasa at magsulat. Walang tumatanggap na trabaho sa isang tulad ko na pulubi. Sa kabutihang palad noong tumungtong ako ng 20 anyos, ay medyo bumuti na ang buhay ko. Kaso nga lang panandalian lang pala yon. Naalala ko pa noong nakilala ko si Benjo. Siya ang lalaking nagbago ng buhay ko. Hindi tulad ko may kaya sa buhay si Benjo. Marunong magsulat at magbasa. Siya rin ang taong nagturo sa akin kung paano magbasa at magsulat. Hindi niya ako hinusgahan kahit na sinasabi ng kanyang pamilya na hindi ako pwedeng maging asawa niya. Kahit nga noong napalaya si Benjo sa bahay nila ay kaming dalawa ang naging magkasama sa isang apartment. Mahirap ang buhay noon pero hindi pa ako umabot sa puntong nabaliw. Hanggang sa dumating nga ang madilim na parte ng buhay ko. Namatay si Benjo dahil nakasama siya sa sunog na nangyari sa pinagtatrabahuhan niya bilang katulong. Para akong nawalan ng parte ng buhay. Dahil din sa nangyari ay nasira ng tuluyan ang buhay ko. Yung inipon naming pera ni Benjo para sana sa pampaaral ko ay ginastos ko upang uminom at magsugal. Naging pariwara ang buhay ko. Hindi ko na nga nababayaran noon yung apartment ko pero sa awa ng Diyos ay nagawan ko ng paraan na kumonti ang gastos ko sa apartment. Dahil nagkaroon ako ng kasama sa apartment na itago ko na lang sa pangalan na Kai. Hati kaming dalawa sa gastusin sa apartment. Naayos nga ang problema ko sa gastusin. Kaso nanatili pa rin akong lasinggera at sugalera. Akala ko ay yun na ang magiging buhay ko pero isang pangyayari ang nagbabago ng lahat. Bandang 9:00 ng gabi noon at paghewang-gewang akong naglalakad pa uwi ng apartment. Natigilan lamang ako sa paglalakad ng harangan ako ni Justin. Ang kakalipat lamang namin na kapitbahay. Naamoy ko agad ang lutong litsyong paksiw na hawak niya. Lubog ang mata ni Justin. Ang nawirduhan din ako sa lawak ng ngiti niya. Maangas kong tinanong si Justin kung anong kailangan niya at sinabi niya naman sa akin na nagluto raw siya ng litsyon paksiw. Tikman ko raw dahil sobrang sarap daw. Nilapit niya pa sa akin ang litsyong paksiw na nakalagay sa plastic na Tupperware. Kinuha ko na lamang ito kay Justin saka nagpatuloy sa paglalakad. Ilang saglit pa ay huminto ako upang tignan si Justin at halos malaglag ang puso ko dahil nakatingin pa siya sa akin habang nakangiti. Kumaway pa siya sa akin. Nang ikurap ko ang aking mata ay wala na si Justin. Tanging itim na aso na lamang ang naroroon. Iniling ko na lamang ang ulo ko at inisip na baka nawiwirduhan lamang ako kasi lasing na ako. Dire-diretso ako sa aking apartment at gaya ng inaasahan ay sinalubong ako ni Kai. Magkasing edad lamang kami ni Kai pero hindi katulad ko. Mayroong trabaho si Kai at hindi pariwara ang buhay. Inabot ko kay Kai ang paksiw at sinabing ulam ko ang paksiw bukas. Sinagot naman ako ni Kai na kung gusto ko raw kumain ng panggabihan. Tumango lang ako sa kanya. Saka dumiretso sa aking kwarto. Natumba agad ako sa kama ko noon hanggang sa unti-unti na akong nakatulog. Nagising ako sa malakas na sigaw ni Aling Basyang. Siya ang landlady ng apartment namin. Nahihilo pa akong bumangon noon at nagulat akong nang sigawan ako ni Aling Basyang na mamamatay tao raw ako at pinatay ko si Kai.
Nanlaki ang aking mata sa narinig at agad na sinabing wala akong kasalanan. Pagtingin ko sa sahig ay nakita ko si Kayi na nakamulat pa ang mata at may bakas pa ng bula sa bibig. Dumudugo ang kanyang leeg na para bang may kumagat doon. Pagtingin ko naman sa aking kamay ay may dugo rin ako. Naguhurumintado ang dibdib ko sa kaba dahil sa nakita. Umiiling-iling pa ako habang paulit-ulit na sinasabing wala akong kasalanan. Nagulat ako nang pumasok sa loob ng aking kwarto ang dalawang pulis. Tinignan nila ako ng masama at walang alinlangang inakusahan ako na ako raw ang pumatay kay Kayi. Pagtingin ko kay Aling Basyang ay galit na galit itong nakatingin sa akin. Sinabi niya pa sa akin na makukulong daw ako sa kulungan. Nanginginig ang buo kong katawan na sinabing wala akong kasalanan at sigurado akong hindi ko pinatay si Kayi. Pagtingin ko sa sahig ay nakita ko ang sabaw ng paksiw. Nanlaki ang mata ko, lalo at sumigaw na si Justin ang pumatay kay Kayi. Nilason niya si Kayi. Dagdag ko pa na baka ako sana ang punteriya ni Justin upang lasunin pero si Kayi ang kumain kaya namatay siya. Sarkastiko namang sinabi ni Aling Basyang na matinong lalaki raw si Justin. Hindi tulad ko na lasinggera at sugalera. Mas papaniwalaan niya pa raw na ako ang pumatay kaysa kay Justin. Nanghihina akong lumuhod kay Aling Basyang habang nagmamakaawa na tulungan ako. Pero lumapit lang siya sa walang buhay na si Kate. Natulala na lamang ako noon nang kaladka rin ako ng mga pulis palabas ng apartment namin. Nang makalabas kami ay nagulat ako nang makita si Justin na walang emosyong nakatitig sa akin. Agad ko siyang sinugod noon at sinampal. Dinuro ko siya habang sinasabing siya ang pumatay kay Kayi. Pero naaawa lang siyang tumingin sa akin saka nagsabing nababaliw na raw ako. Hindi ko na nagawa pang makasagot dahil hinila na ako ng mga pulis paalis. Nang makalayo kami ay lumingon ulit ako kay Justin. Muli akong kinilabutan sa paraan ng ngisi niya habang nakatingin sa akin. Akala ko po noon ay makakatakas ako sa krimen at malilinis ang pangalan ko pero nagkamali ako. Dahil na rin sa pagtestigo ni Aling Basyang at pagdidiin sa akin ni Justin ay naatasan ako ng pagkakulong ng 40 years. Para akong binagsakan ng langit at lupa dahil sa aking narinig noon pero alam kong wala akong laban. Bukod kasi sa wala akong abogado ay wala rin akong ebidensya na hindi ako ang pumatay kay Kayi. Akala ko noon ay tatanda na ako sa kulungan pero sa awa ng Diyos ay napatunayan akong inosente pagkatapos ng 1 taon. Mabuti na nga lang ay nag-imbestiga pa rin ng mga pulis at napagtanto nga nilang nalason si Kayi. Pero hindi pa rin nila maipaliwanag ang kagat sa liig ni Kayi. Pinalaya agad nila ako. Pero sa halip na maging masaya ay galit ang naramdaman ko. Naisip ko agad noon na babalikan ko si Justin at ipinangako ko rin sa sarili ko na papatunayan kong siya ang pumatay kay Kayi. Bumalik ako noon sa Barrio Bixen pero pagdating ko sa apartment ko ay hindi na si Aling Basyang ang may-ari kung hindi ang anak niya na si Josa. Namayapa na raw kasi si Aling Basyang. Aalis na nga sana ako nang alokin ako ni Josa na magrenta sa apartment nila. Sagot na raw ni Josa ang 1 buwan ng renta upang maging kabayaran sa maling pag-aakusa ni Aling Basyang sa akin. Ayoko pa sanang tanggapin pero inisip ko na wala akong matutuluyan. Sinabihan ko si Josa na payag ako sa alok niya. Dagdag ko pa na mamayang gabi na lamang ako pupunta sa apartment ko. Sinabi ko rin na gusto ko yung dating apartment ko. Pumayag naman si Josa at akmang aalis na sana ako nang tanungin niya ako kung saan pupunta. Sinabi ko naman sa kanya na pupuntahan ko si Justin. Muling nag-alok si Josa na samahan niya na raw ako. Lumipat na raw kasi ng pwesto si Justin dahil may sarili na itong karinderya. Nangunot ang noo ko sa sinabi niya. Tinanong ko siya kung anong klaseng karinderya at sinabi niya naman na karinderya daw ng ulam. Madalas nga raw na binibili ay ang litsyong paksiw dahil malinamnam at malalaki raw ang litsyon na sinasahog. Malambot pa nga raw. Hindi na ako umimik noon. Lalo akong nagalit dahil mukhang gumanda lalo ang buhay ni Justin noong nakulong ako ng 5 buwan. Tahimik lamang kaming dalawa ni Josa hanggang sa makarating sa maliit na karinderya ni Justin.
Sakto namang naglalabas siya ng mga upuan at mesa. Hindi ko na napigilan ang sarili ko noon. Mabilis akong lumapit kay Justin sa kasi nabunutan siya. Sinampal ko rin ang mukha niya. Napasinghap na lamang ako nang itulak ako ni Justin. Malakas yun kaya natumba ako sa lupa. Pag-angat ko ng tingin ay walang emosyon na nakatitig sa akin si Justin. Tinanong niya ako kung ano raw ang kailangan ko. Peke akong tumawa sa kapilit na tumayo. Sinabi ko sa kanya na nilason niya si Kaye. Dagdag ko pa na may laso ng paninda niya. Humalakhak si Justin sa kaiiling-iling na tinitigan ako. Medyo napaatras pa ako dahil nakita kong namula ng ilang saglit ang mata ni Justin. Sinabi sa akin ni Justin na nababaliw na raw ako. Wala raw laso ng pagkain niya at maswerte daw ako dahil buhay akong nakalaya. Kinilabutan ako sa boses niya noon na hindi malamang dahilan. Gayunpaman pinili ko pa rin na maging matapang at sinagot si Justin na dapat siya ang nakulong. Dagdag ko pa na may lahi siya ng demonyo dahil balak niya akong lasunin pero si Kayi ang nalason. Akala ko ay sasagot pa si Justin pero umiling lang ito at sinabing nababaliw na raw ako. Tinitigan niya pa ako ng masama bago pumasok sa loob ng karinderya niya. Susundan ko pa sana si Justin nang pigilan ako ni Diyosa. Sinabi niya sa akin na wag ko raw paratangan si Justin. Marami raw ang kumakain sa karinderya ni Justin at wala pa naman daw nababalitang namatay. Peke akong tumawa. Sinabi ko kay Diyosa na hindi ako magpapaloko kay Justin. Nangako pa ako sa sarili ko noon na hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung anong tunay na budhi ng lalaking yun. Iniwan ko si Diyosa sa labas ng karinderya habang ako naman ay bumalik na sa apartment. Pagbalik ko noon sa apartment ko ay nanumbalik sa isip ko ang nangyari. Hindi ako makapaniwala noon na magbabago ang buhay ko dahil lamang sa maling paratang sa akin. Nahiga na lamang ako sa mahabang upuan sa sala hanggang sa tuluyan akong nakatulog. Nagising ako bandang 10:00 na ng gabi. Agad akong bumangon nang makaramdam ako ng gutom kaya naman lumabas ako ng apartment para maghanap ng makakainan. Siya nga pala, bago pala ako makaalis ng kulungan ay binigyan muna ako ng kapulisan ng kaunting pera bilang compensation sa maling pagkakakulong nila sa akin. Kaya naman wala akong problema sa pera. Habang naglalakad sa kalsada ay nadaanan ko ang karinderya ni Justin. Masama ko itong tinitigan. Naisip ko noon na posibleng may lihim si Justin at paniguradong nakatago yun sa karinderya niya. Nabalot na ng kuryosidad na malaman ng totoo ang utak ko kaya naman hindi ko man lang naisip noon ang panganib na posibleng naghihintay sa akin. Naglakad ako palapit sa karinderya. Nang makalapit ako sa pinto ay nangunot ang aking noo dahil walang kandado ang pinto ng karinderya. Posibleng manakawan ito. Huminga muna ako ng malalim bago buksan ang pinto. Nagulat ako dahil puno ng kandila ang paligid. Nakasindi pa ang mga ito. Kinilabutan na ako noon kaya naman tatalikod na sana ako para lumabas ng karinderya nang makarinig ako ng tahol ng aso. Paglingon ko ay sumalubong sa akin ang isang itim na aso. Napasigaw pa ako nang makalmot ako nito sa pisngi. Mabilis ko naman itong naibalibag palayo. Napaatras ako dahil sa gulat at nanlalaki ang mata ko habang nakatingin sa asong namumula ang mata at naglalaway. Akala ko ay wala nang mas nakakatakot pa sa nakita ko pero bigla itong naging tao. Mabalahibo ang katawan at matulis na kuko sa mga daliri. Nakangisi ito sa akin at sa ngisi niya palang ay kamukha na ni Justin. Napasigaw ako ng malakas dahil sa gulat. Kinuha ko ang kandila na nakasindi saka itinapon ito sa aso. Nailaga naman ito agad ng malaking aso at muli akong sinugod. Nagawa kong makailag pero tumama naman ang likod ko sa dingding na may pako. Napasigaw ako nang maramdamang pagbaon ng mahabang pako sa likod ko pero nagawa ko pa ring manatiling nakatayo. Ngumisi ang aswang sa akin at akmang susugurin ako nang magawa kong gumilid. Binuhat ko ang mesa sa hinampas ito sa likod ng aswang. Natumba naman ang aswang dahil doon. Ginawa ko na yung pagkakataon para lumabas ng karinderya. Nang makalabas ako ay dire-diretso lamang ang aking pagtakbo.
Hindi ako lumingon dahil natatakot ako na baka makasalubong ko pa si Justin. Sa awa ng Diyos ay nagawa kong makauwi ng apartment ng ligtas kaso may sugat nga lang sa likod. Malakas akong sumigaw noon dahil sa sakit pero yung isip ko ay iniisip na aswang si Justin. Imposible naman na ibang tao ang aswang. Nanumbalik din sa alaala ko ang kagat sa liig ni Kai at walang duda na si Justin rin ang may gawa noon. Nagulat na lamang ako nang pumasok sa apartment ko si Diyosa. Nanlaki pa ang mata niya nang makita ang dugo sa aking likod. Tinanong niya ako kung anong nangyari pero sa halip na sagutin ang tanong niya ay sinabihan ko siyang aswang si Justin. Hindi makapaniwalang tumingin sa akin si Diyosa. Sinabi niya sa akin na walang aswang pero umiling ako. Ayon pa sa akin sinubukan akong patayin ni Justin at sigurado rin ako na si Justin talaga ang dahilan sa pagkamatay ni Kai. Hindi sumagot si Diyosa pero ramdam kong hindi siya naniniwala sa akin kaya naman napabuntong hininga na lamang ako. Hindi na ulit ako umimik noon at hinayaan na lamang si Diyosa na asikasuhin ako hanggang sa tuluyan akong makatulog. Kinabukasan kahit masakit pa ang likod ko noon ay bumangon na agad ako sa kama para sugurin si Justin. Balak ko noon na patunayan sa lahat na aswang si Justin. Sa totoo niyan noon pa man ay naniniwala na ako sa aswang pero hindi ko pinangarap na makaengkwentro ng isa. Paglabas ko ng aking kwarto, nagulat pa ako nang makita si Diyosa. May dala-dala pa siyang basket ng kalamansi. Agad kong naisip noon ang tungkol sa kwento ng kalamansi. Madalas din kasi ako nakakarinig noon ng kalamansi ay ang magpapalabas ng tunay na anyo ng aswang. Walang imik akong kumuha ng 2 kalamansi at pumunta sa kusina. Sumunod naman sa akin si Diyosa at tinanong ako kung anong gagawin ko sa kalamansi. Dagdag niya pa na gagawan niya raw ako ng kalamansi juice para daw bumuti ang lagay ko. Nilingon ko saglit si Diyosa at sinabing papatunayan ko sa kanya na aswang si Justin. Dagdag ko pa na isa ang kalamansi sa magpapatunay at magpapalabas ng tunay na anyo ni Justin. Nangunot naman ang noo ni Diyosa sa kasinabing walang aswang. Ayon pa sa kanya, nagsasayang lang daw ako ng lakas. Baka raw makulong pa ako sa ginagawa ko. Peke akong tumawa sa kaumiling. Sinabi ko kay Diyosa na nawala akong takot kahit makulong ako. Dagdag ko pa na naging malapit na sa akin si Kai at hindi ako papayag na hindi malaman kung sino ang pumatay dito. Sigurado rin ako noon na may halong laway ng aswang ang mga litsyong paksiw na niluluto at binebenta nito. Hindi na nakaimik pa si Diyosa sa sinabi ko kaya naman nilagpasan ko na siya upang pumunta sa karinderya ni Justin. Habang naglalakad ako papunta sa karinderya ni Justin, ay ang tanging nasa isip ko lamang ay matalo si Justin. Wala na akong pakialam noon kahit anuman ang maging tingin sa akin ng mga tao doon. Pagdating ko sa karinderya ni Justin ay nagulat ako dahil maayos ang paligid. May mga kumakain na rin ng litsyong paksiw kaya hindi ko maiwasang mandiri. Kaya naman lumapit ako sa mga kumakain at walang alinlangan na pinagtatapon ng kanilang litsyon paksiw. Nagulat naman ang mga tao sa ginawa ko pero matapang ko silang sinabihan na aswang ang gumawa ng litsyon paksiw. Dagdag ko pa na baka may laway ng aswang ang mga kinakain nila at maging aswang pa sila ng tuluyan. Magsasalita pa sana ulit ako nang lumabas mula sa kusina si Justin. Akala ko ay magagalit siya pero nakangisi pa ito sa akin. Tinanong niya ako kung ano raw ang ginagawa ko sa karinderya. Nagawa ko pa raw hindi respetuhin ang pagkain. Peke akong tumawa sa sinabi niya sa kamatapang na sinagot siya na may laway niya ang mga litsyong paksiw na niluluto niya. Dagdag ko pa na sinamantala niya ang pagiging lasing ko para lasunin ako noon kaso si Kai ang nilason niya. Ngumisi pa ako at sinabihan siya na sobrang tanga niya dahil tulog na ako pero hindi niya pa kinain. Ngumisi lalo si Justin. Nagsitayuan ang mga balahibo ko dahil sa ngisi niya pero pinanatili ko ang matapang kong ekspresyon. Sinabi sa akin ni Justin na kung aswang araw talaga siya ay kakainin niya ako dahil ang hilig ko raw mangbintang. Naglakad siya palapit sa akin sa kaseryosong tinanong ako na kung ano raw ang ebidensya ko para mambintang. Tinulak ko naman siya sa kanilabas ang kalamansi na dala ko.
Sumigaw ako na ang kalamansi ang magpapatunay na madumi ang kinakain nila. Akala ko ay makikita kong nababalisa si Justin pero seryoso lamang ang mukha niya. Lumapit ako sa malaking kaldero na pinaglalagyan ng lechong paksiw at pinatakan ito ng katas ng kalamansi pero walang nagbago. Nagsitinginan din ang mga tao sa kaldero at wala pa ring nagbago sa paksiw. Ganun pa rin ito. Inaasahan ko pa naman noon na magiging madumi ito o magiging puno ng uod. Napalunok ako at tinignan si Justin. Walang alinlangan kung pinahid sa kanya ang katas ng kalamansi. Napangisi ako nang umusok ang parting yun. Mahina akong tumawa sa kasinabing aswang si Justin dahil umuusok ang balat niya sa kalamansi. Napatingin lamang ako kay Justin nang sabihin niya na may alerhiya siya sa kalamansi. Kaya nga hindi rin siya naglalagay ng kalamansi sa niluluto niyang paksiw. Iiling-iling ko naman na sinagot siya na palusot niya lamang yun. Dagdag ko pa na aswang siya at siya ang pumatay kay Kaye. Nagulat na lamang ako nang tumawa si Justin at sinabing ginagawa ko lang daw baliw ang sarili ko. Totoo daw na may alerhiya siya sa kalamansi. Pagkatapos niyang sabihin yun ay nagsalita na rin ng mga customer niya. Sinabihan nila ako na baliw at tanga dahil sa maling pag-aakos ako. Noong oras na yun ay nalusaw ang tapang ko. Nakaramdam ako ng hiya dahil sa ginawa ko. Napalunok ako at pinilit ko pa ring sabihin na aswang si Justin pero walang naniwala sa akin. Naikuyom ko na lamang ang kamao ko dahil sa pagpapahiya ko sa aking sarili. Mabilis na lamang akong umalis ng karinderya. Nang makalayo ako ay napahilamos ako sa mukha sa inis. Alam ko sa sarili ko na aswang si Justin at kung hindi man, baka may inaalagaan din itong aswang. Napabuntong hininga na lamang ako noon at bumalik na lamang ng apartment upang magpahinga. Buong araw na yun ay hindi ako lumabas ng apartment ko. Nag-iisip ako ng paraan noon kung paano ko mapapatunayan sa lahat na aswang si Justin. Pero inaamin ko na medyo nagdadalawang isip na rin ako na sugurin pa si Justin. Dahil baka nga mali ang inaakala ko. Ilang oras din ako nag-isip noon kung anong dapat gawin hanggang sa dumating ang alas 7 ng gabi. Naisipan ko noon humingi na lamang ng tawad kay Justin dahil sa ginawa ko. Naisip ko na ang mahalaga ay wala na ako sa kulungan at mananagot na lamang ang dapat managot. Lumabas agad ako sa apartment ko noon upang puntahan si Justin. Noong mga oras na yun hindi galit ang dala ko kung hindi pag-unawa at paghihingi ng tawad kay Justin. Nang makarating ako sa karinderya ni Justin ay hindi ko inaasahan na sarado na agad ito. Maaga pa kasi kung tutuusin ng alas 7 ng gabi. Kakatok sana ako sa pinto ng karinderya nang mapansin kong hindi ito nakalak. Kaya naman binuksan ko na lamang ang pinto pero sa pagkakataon na yon ay may liwanag na. Hindi na lamang mga nakakalat na kandila. Pumasok ako sa katinawag si Justin. Sumigaw pa ako na pasensya na dahil napagbintangan ko siya at gusto kong maging magkaibigan kami. Pero walang sumagot. Naisipan ko na lamang na pumunta sa kusina ng karinderya kasi baka naroon siya. Pagbukas ko pa lang ng pinto ng kusina ay sumalubong na sa akin ng mabahong amoy. Masuka-suka akong pumasok. Hinanap ko rin ang ilaw doon at nang mabuksan ko ang ilaw ay halos manlaki ang mga mata ko sa nakita. Walang iba kung hindi ang katawan ni Kaye at Aling Basyang. Kalahati na lamang ang katawan ni Kaye, habang wala ng braso at paa si Aling Basyang. Natakpan ko ang aking bibig at aalis na sana roon nang makita ko ang aso na itim sa labas ng kusina. Nagbago ito ng anyo bilang si Justin. Nanlaki ang mata ko nang makita ko siyang nakangisi habang pumapalakpak. Sinabihan niya ako na magaling daw dahil nagawa kong makapasok ng karinderya niya. Sayang nga raw at kinailangan niyang pumunta ng gubat para manguha ng tao kaya hindi niya raw ako naabutan na pumasok. Hindi tulad daw noong unang puslit ko sa karinderya niya. Namumutla akong nakatingin kay Justin. Kahit nanginginig ang aking bibig ay sinabi kong aswang siya. Tumawa naman ng malakas si Justin at tinanong ako kung naniniwala na ba akong aswang siya. Hindi ako agad nakapagsalita. Kahit inaasahan ko at may kutob na ako ay hindi pa rin ako makapaniwala. Umiling ako sa kasinagawan siya na pinatay niya nga si Kaye. At ang malala pa ay maging si Aling Basyang.
Malakas namang tumawa si Justin pero agad ding naging seryoso ang ekspresyon ng kanyang muka. Sinabi niya sa akin na ako dapat ang kakainin niya pero si Kaye raw ang nakakain ng paksiw. Kaya ito na lamang ang pinatay niya. Mas masarap daw kasi ang tao kapag alam niyang nakakain ito ng luto niya. Dagdag pa ni Justin na hinukay niya lang daw ang bangkay ni Aling Basyang. Kulang na raw siya. Sa laman at mataba naman daw si Aling Basyang. Kaya pasado na ito bilang isang lechon. Napailing-iling ako sa kasinabihan siyang sobrang sama niya. Tumawa ulit si Justin at tinanong ako kung bakit hindi raw ako nagpapasalamat sa kanya. Gayon siya rin daw ang dahilan kung bakit ako buhay at nakalaya. Nangunot ang noo ko sa sinabi niya, kaya tinanong ko siya kung bakit. Ibinunyag nga ni Justin na nagbigay daw siya ng sulat sa mga pulis para palayain ako at sinabi niya raw sa sulat na wala talaga akong kasalanan. Ang dahilan daw kung bakit niya ginawa yun ay para daw magkaroon ng saya ang buhay niya at para daw magkaroon ng bagong putahe sa luto niya at ang karne ko raw ang gagamitin niya. Lakas loob ko namang tinanong kung bakit hindi tinablan ng kalamansi ang luto niya at sinabi niya na sa akin na dahil pinaghandaan niya raw ang bagay na yun. Pinaghandaan daw ni Justin ang pagdating ko kaya hindi siya gumamit ng karne ng tao. Naikuyom ko ang kamao ko sa galit. Hindi ako makapaniwala noon na naloko ako ni Justin. Malakas ko siyang sinigawan na demonyo siya sa kawalang alinlangan na pumasok sa kusina upang kunin ang itak. Bago pa man ako makaharap kay Justin ay nahampas ako ni Justin sa likod pero hindi ko hinayaan na mapaluhod ako. Humarap ako kay Justin sa kawalang alinlangan na initak ang kanyang braso. Napasigaw si Justin sa aking ginawa at napaluhod din ito dahil doon. Iitakin ko pa sana siyang ulit nang mahawakan niya ang itak ko. Nagawa niya akong maitulak kaya napahiga ako sa sahig. Halos mandiri ako nang mapaharap ang mukha ni Aling Basyang sa akin. Muli akong tumayo at haharapin na sana si Justin nang tadyakan niya ako sa aking likod. Napangiwi ako nang matamaan niya ang aking sugat pero pinilit ko pa rin ang sarili ko na gumapang palayo. Nang makalayo ako ay agad akong tumayo sa kahinarap si Justin. Sinabihan ko na isa siyang salot sa mundo at dapat nang mawala. Tumawa naman si Justin at sinabihan ako na hindi niya raw ako mapapaalis sa baryo pero ako raw ay magagawa niyang maging pagkain ng baryo. Muling sumugod sa akin si Justin pero nagawa akong makailag sa kanya. Dahil medyo mabalahibo siya at hinila ko ang balahibo niya at sapilitan siyang pinahiga. Napasigaw si Justin at pilit iniabot ang mukha ko pero hinawakan ko ang kamay niya sa kasinampal siya sa muka. Sinabihan ko siya na kahit babae ako ay kayang-kaya ko siyang kalabanin. Dahil na rin sa hirap ng mga napagdaanan ko, ngumisi si Justin sa akin at sinabi na hindi raw ako magtatagumpay kahit na magawa ko raw siyang kalabanin. Sa halip na pakinggan si Justin at tumayo ako, saka inapakan siya sa kanyang tiyan bago ako kumaripas ng takbo palabas ng kusina. Naghanap ako ng maaaring maipanglaban kay Justin hanggang sa makita ko ang kutsilyo na nasa sahig. Sakto naman na lumabas na rin si Justin sa kusina. Sinabihan niya ako na isusuko ko na lang daw ang sarili ko sa kanya pero hindi ako pumayag. Muling sumugod si Justin sa akin at halos mapasinghap ako nang masaksak ko siya sa kanyang tiyan kasabay ng pagsaksak ko rin sa kanya. Napasigaw ako dahil sa sakit pero nagawa ko pa ring iatras ang sarili ko habang nanatili pa rin ang kutsilyo sa tiyan ni Justin. Nang makalayo ako kay Justin ay sakto namang pagbagsak ni Justin. Hindi ko na ininda pa ang sakit ng aking tiyan at muling dinaganan si Justin. Kinuha ko ang kutsilyo sa kanyang tiyan at walang pakundangan na sinaksak siya habang paulit-ulit na sinasabi na ang ginawa ko ay hustisya para kay Aling Basyang at lalong-lalo na kay Kaye na maagang binawian ng buhay. Nang makontento ako ay saka lamang ako tumayo. Hindi ko na muling tinignan pa kung buhay pa si Justin. Pagyewang-gewang ako naglakad papunta sa pinto ng karinderya at nang makalabas ako ay humihingi ako ng tulong. Nanlalabo na ang paningin ko noon habang naglalakad sa kalsada. Ilang saglit nga ay napaluhod na ako. Napangiwi ako nang maramdaman ng hapdi ng tiyan. Napahiga na lamang ako sa kalsada noon hanggang sa tuluyan mawalan ng malay. Nagising ako na nasa harapan si Diyosa.
Nagulat ako nang yakapin niya ako. Tinanong ko siya kung bakit. At sinabi niya sa akin na nakita raw sa karinderya si Justin na nasa anyong aswang, pero hindi niya raw inaasahan na makikita ang katawan ng nanay niya. Alam daw ng lahat ng mga taga-baryo na ako raw ang tumapos sa buhay ng aswang, kaya marami raw ang naghihintay sa aking magising. 1 linggo na raw pala akong tulog pagkatapos daw akong matagpuan sa kalsada na duguan at nanghihina. Hindi ako makaimik noon. Hindi ko rin kasi alam noon ang sasabihin ko. Muling nagsalita si Diyosa. Sinabi niya sa akin na nagpapasalamat daw siya dahil hindi ako sumukong hanapin ng hustisya. Lahat daw ng mga taga-Baryo Bitsin ay nagpapasalamat sa akin dahil sa katapangan na ginawa ko. Mahina naman akong tumawa at sinabing ginawa ko lamang ang tama. Ilang minutong katahimikan ang namayani sa aming dalawa hanggang sa ibalita sa akin ni Diyosa na gusto ko raw akong gawing isang opisyal sa baryo. Mabilis akong umiling. Sinabi ko na kahit nagawa kong patayin ng aswang ay hindi pa rin ako karapat-dapat para maging kasapi ng opisyal. Para nga sa akin ay masyadong exaggerated na gagawin nila akong opisyal. Dinahilan naman ni Diyosa na kailangan daw kasi ng Baryo Bitsin ng matapang na lider. Pero umiling pa rin ako. Dagdag ko pa na aalis din ako ng baryo at magbabagong buhay. Akala ko noon ay pipigilan pa ako ni Diyosa. Pero ngumiti lang siya at muli akong niyakap habang nagpapasalamat sa ginawa kong pagbibigay ng hustisya. Nang magising ako ay doon ko na napagtanto na baguhin ang buhay ko. Tinanggap ko noon ang paghingi ng tawad ng mga kabaryo ko habang nagpapahinga ako. Hindi pa ako nagtanim ng sama ng loob noon sa mga kabaryo ko dahil ang iniisip ko lamang ay ang nabigyan ko ng hustisya. Halos 2 linggo rin akong nasa kama bago ako tuluyang makatayo. Nang gumaling ako ay hindi na ako nagpadalos-dalos pa. Agad akong nagpaalam kay Diyosa na aalis na ako. Hindi naman ako pinigilan ni Diyosa. Bagkus ay sinabihan niya na lamang akong mag-ingat. Noong mga oras na yun ay nagbiyahe ako hanggang sa mapunta ako sa Nueva Ecija. Ang tinitirahan ko ngayon. Ilang taon nang lumipas ay nagbagong buhay ako hanggang sa makakilala ulit ako ng bagong lalaki na aking makakasama. Siya po ang asawa ko ngayon. May 2 anak na po kami at masaya ako dahil nagawa ko pa ring makaangat sa buhay. Naikwento ko na nga rin sa aking mga anak ang nangyari sa akin at hindi pa sila makapaniwala. Hanggang ngayon ay naalala ko pa rin yun. Pilit ko mang kinakalimutan pero isa na rin itong bangungot para sa akin. Gayunpaman wala na rin akong balak bumalik pa sa Baryo Bitsin. Hindi ko na nga rin nakita pa si Diyosa pero kung nasaan man siya ngayon ay sana nasa maayos din ang kalagayan niya. Hindi na nga rin ako masyadong tumatanggap ng luto ng kapitbahay dahil siguro sa trauma na naranasan ko. Hindi na nga rin ako nagluluto o bumibili ng litsong paksiw dahil doon. Masyado kasing nakakatakot ang naging karanasan ko na nagdala ng peklat. Hindi lamang sa panlabas na anyo dahil maging sa utak ko. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Muli, ako nga pala si Melin. Minsan nang nakulong dahil sa maling akala. Lumaban sa aswang para makamit ang hustisya. At ngayon ay namumuhay ng masaya kasama ang aking buong pamilya.